Nakabalik na ulit si Joel Embiid sa lineup ng Sixers versus dito sa Houston after yon ng 3 games absence na napahanga pa ni Embiid itong si Kevin Durant. Nag-post pa nga na kailangan lang ni Embiid ng 3 quarters saka naka 26 points agad siya nung first half na hindi masyadong stress si Embiid maglaro ngayon. May total siyang 41 points, 10 rebounds at 16 out of 17 sa free throw area. Base sa record, ito na ay ka-16 sunod na games ni Embiid na meron siyang 30 and 10. Tabla na siya kay Karim ngayon sa streak. Ang binabantayan kasi ng mga analysts ngayon at yung mga nasa write-ups, hindi yung scoring ni Embiid kundi kung mamimit niya ang requirements na 65 games. Hindi kasi pwede makamintes ng 8 games na itong si Joel Embiid. Nasa 40 plus games pa yung natitira. Meron kasing pamamaga sa tuhod ni Embiid ang sinabi niya, wag sana maulit. Ibang-iba si Joel Embiid ngayon, hindi katulad dati na kahit merong injury naglalaro pa rin siya. Nung nakaraan nga meron siyang torn meniscus, tinapos niya yung season hanggang playoffs. So nagawan ko dati ng episode yun. Dahil siguro na rin sa contract niya na may nakalagay dong clause kung ilang minuto at games ang require sa kanya para makuha yung full contract. Katulad ng kay Zion. Ngayon kasi si Embiid, common siyang hindi maglalaro kapag meron siyang injury at parang pinipreserve siya sa regular season. Ang coach dati ng Sixers si Doc, ngayon naman si Nurse. Siya din kasi dati ang nagpasikat ng load management base sa mga write-ups. Ito yung nasa Raptors pa siya at kasama si Kawhi. Ang unang sinabi noon ni Nick Nurse pagdating niya ng Philadelphia, hindi niya gagamitan ng load management si Embiid. Susubukan niya makalaro ng mas maraming games. Hindi pa nakakalaro si Embiid ng 70 games sa isang season. Pero mukhang iba yung nangyayari na kapag merong reported injury si Embiid, hindi talaga siya maglalaro or wala siya sa lineup, hindi katulad ng dati. Ang sinabi pa ni Nick Nurse, meron na silang rhythm ngayon, may confidence at hindi kailangan ng mas malalim na minuto sa mga players. Wala pa rin comment si Embiid about doon sa back-to-back MVP sana dahil siya ang nangunguna doon dahil sa mga record na ginagawa niya ngayon, lalo na yung 30 and 10 streak. Sa ibang balita naman, ang Lakers at Hawks nagkaroon na ng discussion sa trade about dito kay DeJounte Murray na hindi pa natuloy yun dahil iniintay pa na matapos yung restriction sa ibang players. January 15 yun, US time, ngayong araw. Ayon yan kay Brian Windhorst dahil ma-open na ma-trade si Reeves at si Rui Hachimura. Hindi naman talaga iti-trade pero wala nang balakid doon base sa contract. Ang gusto ng Atlanta sa package na yon, makuha talaga si Austin Reeves. Ibibigay nila si Bogdanovic at itong si Murray. Ang sinabi naman ni Bobby Marks, mahirap makipag-trade ang Lakers dahil malapit na sila sa hard cap at tax threshold. Mahirapan ulit sila makapag-construct ng lineup kapag lumagpas sila doon at iniiwasan din yun ng Lakers management. Yung tax threshold at itong hard cap na base naman sa sport track pang number 10 ng Lakers sa may pinakamataas na salary cap or active payroll. Base din kay Bobby Marks, kung magte-trade din ng Lakers, mas okay pang kunin nila si Alex Caruso at si DeMar DeRozan mula sa Bulls at ibibigay nga lang din nila si Austin Reeves dahil expiring contract si DeMar, may chance sila makuha yon next season sa mas mababang kontrata at yung kontrata din ni Alex Caruso mas mababa. Based din sa report, walang rason ng Hawks na i-trade si Murray sa Lakers kung hindi nila makukuha si Reeves plus yung multiple first or second round pick. Pero base din doon, kung sakaling sasali ang Raptors sa discussion, pwedeng may pagkakataon ng Lakers na makuha si Murray at makukuha naman ng Atlanta si Pascal Siakam.